Hello mga kasari, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, nasubok mga kasari yung aking pasensya. Ngayong araw na to, sobrang aga pa kanina, pero ngayon humupa na naman yung aking inis. So talagang nasubok yung pasensya ko, pero na-trigger kasi ako kaya napatulan ko yung customer. Ito guys, dahil ito sa bote ng alak sa grande. So, di ba po, sabi ko sa inyo, ayoko talagang nagpapahiram ng bote kasi yan talaga yung problem talaga eh. Kaso, etong bumili kahapon, dito naman siya lagi bumibili ng sigarilyo pero hindi ko siya kilala. As in, hindi ko alam yung pangalan niya. So, sabi niya, sakto daw kasi, ang bentahan ko kasi guys ng alak is 125. Kapag walang bote, automatic, additional 5 pesos para sa deposito. Wait lang guys, ang ingay ni Basha. Pinapasok ko muna si Basha sa loob. So, doon nag-start guys na ayun na. Pinagbigyan ko kasi lagi naman daw siya dito bumibili. Oo nga guys, nahalata ko na lagi siyang dito bumibili. Lalong ang ingay ni Basha, palabasin ko na nga. Tuwan-tuwa siya nung pinalabas ko ulit. So, ayun nga, binilin ko na lang, pinagbigyan ko kasi 250 lang daw yung pera niya. Sabi ko, ibalik na lang. Ayoko kasi talaga sana, sabi ko, ang dami nakakong nangako na ibabalik ang bote pero hindi naman binabalik. Pero pinagbigyan ko kasi nga, regular customer eh, laging dito nabili ng sigarilyo. So, kaninang umaga, hindi ko alam na nandyan na siya. Nakita lang nung stepfather ko na yung bote, nahiram niya, 2 bote, is sa basurahan inilagay. Ang narinig ko na lang, pagsilip ko dito sa bilihan, ang sabi ni kuya, na nanghiram ng bote, ay hayaan mo siya dyan. Sabi niya ganun, hayaan mo siya dyan. Tapos, ang daming pwedeng pagpatungan, 'di ba? Pwede naman sa sahig, bakit sa basurahan ilalagay? May tao lang guys. So, ang bagal niya maglakad. Ayun po. Sa basurahan inilagay. So, nagantay lang ako ng moment na medyo nagpipigil-pigil pa ako kasi medyo nainis na nga ako bakit sa basurahan niya ipinatong yung bote. So, meron kasing bumibili dito sa side na to. So, pinagbilhan ko muna. Tapos, di siya makapag-antay. Yun pa eh. Yun din yung nag-trigger eh. Nagsusukli pa ako, salita na siya ng salita, na kalahating Chester daw. Sabi ko, tinaasan ko na yung boses ko noon guys. Sabi ko, wait lang po, nagsusukli pa ako. Pero hindi sobrang taas ng boses ko noon. So, 'di ba? Respeto naman sa bumibili, tsaka sa tindera. Alam naman na nagtitinda pa, nagsusukli pa. Gusto, unahin sila. So, yun talaga ang isa din sa pinaka-iinisan ko sa mga customer. So, ayun na nga. Inantay ko yung moment na matapos ako doon sa pinagbibilhan ko and eto na siya. Di pinagbilhan ko na mga kasari. So, ayun nga. Kalahating Chester ang binili. Tapos, tinitingnan ako nung kabilang talipapa. Sinisilip ako dito. So, pinagsabihan ko siya habang pinaprepare ko yung nilalagay ko sa kaha yung yosi. Sabi ko, next time kuya, wag naman yung bote ilagay mo sa basurahan. Ang dami naman pwedeng pagpatungan dyan. Bakit sa basurahan mo ilalagay? So, ganto ganyan, saglit lang naman. Tatanggalin ko din mamaya. 'Di ba mga kasari? Sagot pa siya ng sagot. Kesyo ganto, kesyo ganyan. So, sabi ko, hiram mo na nga lang yung bote eh. Pinahiram ko sa iyo eh. Tapos, magsasauli ka, ilalagay mo sa basurahan. Tama ba yun? Tapos, ngawa pa siya ng ngawa. Ngawa siya ng ngawa. Siguro yung edad niya nasa 50 plus, ganon. Tapos, sabi ko, ganyan tayong mga Pilipino eh. Pag napapagsabihan, kayo pa ang, tayo pa ang masama ang ugali, masama ang loob. Sabi ko, yan ang mga Pilipino eh. So, ngawa pa rin ang ngawa, sagot pa rin ang sagot. So, kesyo, doon niya lang daw pinatong saglit, ganyan, gento, ganyan. Ang dami niyang dahilan, mga kasari. Ang sa akin naman, ayun, nung paalis na siya, medyo tumahimik na ako kasi paalis na eh. Tumigil pa rin siya dyan, ngawa pa rin ang ngawa. Sabi niya, para bote lang naman. Sabi niya ganon. Kabila po.
ano yun, ayun na nga mga kasari, na-trigger ako dun sa sinabi niyang, para bote lang naman eh. Mga kasari, di ba alam natin yung mga tindera, yun kahit bote lang, binabayaran po natin yan, binibili po natin yan. Kaya wala siyang karapatan sabihin na para bote lang, wala nga siyang pandeposito, wala nga siyang dalang bote, kaya wala siyang karapatan sabihin na para bote lang yan. Di ba mga kasari, ewan ko kung anong utak meron siya. Siguro kaya hindi na rin ako nakapagpigil dahil sobrang aga mga kasari. Tapos ganun yung madadatnan ko at makikita ko na sa basurahan niya ilalagay, 'di ba? Sasauli niya ng ganun na lang, nang hindi sasabihin sa akin, eto na yung bote mo, salamat. 'Di ba? Hindi yung papatong niya na lang dyan niya ipapatong. Ano, kukunin ko paglabas ko sa basurahan? 'Di ba mga kasari, konting konsiderasyon naman, pinahiram na nga ng bote eh. Tapos ngawa pa siya ng ngawa. So ayun, yun lang talaga ako mga kasari na trigger talaga at sobrang nainis yung sinabi niya na para bote lang. Pero wala siyang pandeposito. Pero wala siyang bote na dala. Tapos sasabihin niya para bote lang. Madaming makaka-relate dyan na mga kasari, madami ding maiinis. Kanina nga, naglalabas ako ng sama ng loob dun sa mga sumunod na bumibili. Na, ayun nga mga kasari, sabi ko, may isuki din kasi ako dito na medyo kaedad niya. Sabi ko, tama ba yun kuya na pinahiram mo na nga yung bote, tapos sa basurahan ilalagay, tapos siya pa yung galit nung napagsabihan ko. So, mali daw yun, maling-mali. Dapat daw, hindi sa basurahan ipinatong. Dapat kahit dyan na lang sa gilid, sa tapat ng tindahan. Kasi guys, yun sa basurahan, dito sa gilid, sa may tabing kalsada, dalawa yung basurahan dyan. Doon niya nilagay sa color black na basurahan. Madumi yun, 'di ba? Hindi ko alam guys, bakit ganun. May mga pagkakataon talaga na magpapainit talaga ng ulo natin kahit sobrang aga. Napakaaga pa nun mga kasari, wala pang alas 7, mga 6:30, ganun. 6:30 ng umaga kanina. So ngayon medyo kumalma na ako. Kalma na ako ngayon, pero hanggang ngayon, hapon, naaalala ko pa rin siya. Kasi nga, hindi makatuwiran yun eh. Alam niyo yung, alam naman niya na mali siya, sagot pa siya ng sagot, ganyan. Tapos sabi niya pa sa akin, mga kasari, hayaan mo sa susunod, hindi na ako bibili sa'yo. Ang dami naman tindahan dyan eh. Sabing ganun mga kasari. So sabi ko, okay lang, hindi ka kawalan. Madaming bumibili dito. Sabi ko, hindi ka kawalan. Ginanon ko talaga mga kasari kasi sasabihin nyo, wala naman sa akin yun kahit sa iba siya bumili. Kahit doon na siya bumili forever sa ibang tindahan. Yung sasabihin pa sa'yo na ganito, ganyan. 'Di ba? Marami naman tindahan dyan, ganyan. So what? 'Di ba? Doon ka bumili. Ewan ko lang kung mapagtiyagaan yung ugali mo. Tapos nakakwentuhan ko rin yung matanda na kasama niya nung nakaraan na lumabas dito. Parang nag-uuling kasi sila mga kasari. Wait lang, may bibili lang ulit. Ayun nga mga kasari, meron akong nakakwentuhan na minsan nakakasama niya. Or once na nakasama niya din, nakasama niya minsan. Nakita ko kasi sila dito dati na magkausap, magkatabi sila. So sabi ko doon, yun nga, nakwento ko yung pangyayari. Kasi nga, naglalabas nga ako ng sama ng loob sa mga suki ko, sa mga customer ko. Mga matatanda pa yun na. So, ayun nga, napapaingod na lang siya. Tapos, nag-share din yung matanda na, nakakasama nung, yun nga, yung nagsauli ng bote na nilagay sa basurahan. Na dinaya din daw siya noon. Parang may utang din daw sa kanya na hindi pa siya binabayaran. Ganun. Sabi, sa isip ko na lang, ay, ganun pala talaga ugali nun. So, maling-mali na pinahiram ko yung bote ko. Kaya, naisip ko talaga sa susunod, hindi na talaga ako, lesson din yun mga kasari, hindi na talaga ako maaawa at magpapahiram ng bote kung ganyan din naman ang gagawin sa akin, nakabastusan. Kabastusan yun mga kasari eh. Kasi, siya lang ang gumawa nun na magsasauli ng bote, tapos sa basurahan ilalagay. Ewan ko kung lasing siya or nag-a-addict. 'Di ba mga kasari? So, ang dami nagsasauli dito ng bote, kahit na may deposito. Iniiwan na lang dyan, tapos
kinabukasan na lang o mamaya na lang babalikan yung pera nila na doon para sa bote, yung deposito. Iniiwan na lang dyan, pero sa gilid-gilid, hindi sa basurahan. Yun lang talaga ang gumawa na nagsauli, nilagay sa basurahan. Kaya hindi talaga ako madaling makaget over, mga kasari. Talagang inis na inis ako kanina. Nagsa-sound trip nga ako noon. Pinatay ko na lang yung sound trip ko kasi nga sobrang naiinis ako. Gusto ko ng tahimik at gusto kong makapag-isip ng ayos, ganun. So, ako kasi guys, mabapasensya ko nakakapagpigil ako, pero kapag napuno ako, sumasabog talaga ako. Pinapatulan ko talaga kapag sobra na yung customer. Doon talaga ako na-trigger, doon sa sinabi niyang para bote lang naman. Doon ako na-trigger. Kaya hanggang naglalakad na siya, ngawa pa rin ako ng ngawa. Tapos pag alis niya, doon ako sumabog talaga na, nagmumumura na ako. Ganon. Sorry sa bad words, mga kasari. Talagang, nung nakalayo na naman siya, doon ako nagmumumura, pero hindi ko minura-mura yung lalaki sa harap niya. Parang naglalabas lang ako ng sama ng loob, bakit ganito, bakit ganyan, 'di ba? Sobra talaga kasi akong nabastusan, para kasing ang baba ng tingin. Parang umano rin sa isip ko guys na parang ang baba ng tingin sa tindera, ganon. Parang ang baba ng tingin sa akin kasi doon pa lang sa nasabi niyang para bote lang naman. So parang wala silang kaalam-alam sa pagpapatakbo talaga ng negosyo para masabi nila na para bote lang naman. 'Di ba, mga kasari? So yun lang naman, mga kasari, ang masasabi ko sa inyo. Kaya sa mga kapwa ko tindera dyan, wag na kayong magpapahiram ng bote kung ayaw nyong magaya kayo dito sa akin na may ganyang customer na sobrang bastos. So yun lamang po, mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!